Hi, GB Recaps here. Today, I will explain a Korean science fiction action horror film entitled The Witch. Spoilers ahead and please enjoy. Magsisimula ang kwento sa isang laboratory. Makikitang naglalakad si Dr. Beck papunta sa kwarto na puro dugo. Maraming lalaki ang duguan at nakapalibot sa kama. Kinuha naman ni Dr. Beck ang isang teddy bear na may larawan niya at ng isang bata. Nagbitaw din siya ng utos na sa susunod ay barilin sa ulo ang creature, sa kanya inalis ang larawan sa laruan at naglakad palabas. Samantala, tumatakbo ang isang bata papunta sa kagubatan habang hinahabol siya ng mga kalalakihan at ng mga aso. Nakapagtago ang bata kaya hindi siya mahanap. Nagsimula muli siyang tumakbo palayo sa mga humahabol sa kanya. Sumakay naman si Dr. Beck sa itim na kotse. Lumapit ang mga goons na may dalang batang lalaki na duguan. Pinagalitan niya ang bata. Bakit daw niya hinabol ang kaibigan niya? Ipinasok nila ang bata sa loob at pinagalitan naman ng doktor si Mr. Choi dahil hindi nila mahanap ang batang babae. Kailangan daw nilang i-report sa headquarters ang pagkamatay ng bata dahil hindi rin daw ito tatagal sa labas ng laboratory. Sa isang bukid, nagpapakain ng baka si Mr. Gu. Dito niya napansin ang isang batang babae na duguan. Dinala niya ito sa bahay at nagpatawag ng doktor para ipasuri siya. Hindi raw maalala ng batang pangalan niya at edad at kung ano ang nangyari sa kanya. Pinagmasdan ni Mrs. Gu ang bata nang bigla siyang hawakan nito sa kamay. Makalipas ang 10 taon, nagdalaga na si Jayun, ang batang babae na inalagaan ng mag-asawang magsasaka. Nakikiusap siya sa tindero na makautang para daw sa kanilang mga baka. Ayaw sana siyang pautangin pero inilagay na ng anak niya sa truck ni Jayun ang mga sako na pagkain ng baka. Nagalit ang tindero dahil parang hinipnotize daw ni Jayun ang anak. Sakto namang dumating ang isang police car. Dapat daw ay hindi nagdadrive ng walang lisensya si Jayun. Mukhang kakilala nilang pamilya ni Jayun dahil palagay ang loob nila sa kanya. Bumalik naman sa bukid si Jayun dala-dala ang mga binili. Naabutan niya ang kanyang ama-amahan na nagpapakain ng baka. Sinubukan niya itong tulungan pero pinapasok niya ito sa loob ng bahay. Pinuntahan ni Jayun ang kanyang ina-inahan para pakainin ng almusal. Dito ay makikitang nagsisimula na makalimot ang nanay niya sa mga simpleng gawain. Meron kasi itong demensya. Pagkatapos magluto ng hapunan ay kumain ng 3. Pinag-usapan nila na kailangan nilang magbenta pa ng baka dahil kulang na ang kanilang pera at dahil na rin sa krisis ng baka. Samantala, naligo si Jayun. Makikita ang tattoo sa likod niya. Habang nagpapatuyo ng buhok ay biglang sumakit ang ulo niya. Napatigil siya ng ilang sandali pero tumigil din ito. Nag-research siya tungkol sa Alzheimer's disease para mas maintindihan ang sakit ng ina. Kinabukasan, nag-abang siya ng bus papuntang school kasama ng best friend niyang si Do Myung-hee na anak ng pulis. Sinabi ni Myung-hee na nakita siya ng tatay niya na nagdadrive na naman. Ni-remind niya ito na lagi mag-iingat. Habang bumabiyahe, sinabi ni Myung-hee na makakatulong daw ang singing contest prize money para sa pampa-ospital ni Mrs. Gu. Napaisip si Jayun at nagpa siyang sumali. Nagsimula na ang kanyang interview para sa contest. Tinanong siya tungkol sa kanyang talent at buhay. Tuwang-tuwa naman si Myung-hee dahil nakapasa si Jayun at pupunta sila ng Seoul para sa contest. Kinagabihan, pinanood nilang mag-anak ang kanilang interview sa TV. Proud na proud ang kanyang mga magulang ngunit nawala ang ngiti ng kanyang ama nang makitang nag-demonstrate ng magic si Jayun sa national TV. Bigla namang nag-ring ang telephone at sinagot ito ni Myung-hee ngunit walang nagsasalita sa kabilang linya. Nagpaalam na rin ito para matulog sa kwarto ni Jayun para na silang magkapatid. Pinagsabihan ni Mrs. Gu si Jayun na laging mag-iingat sa ginagawa niya dahil masyado raw delikado. Tanging ang prize money lang nasa isip ni Jayun ngayon. Pagkaakyat niya sa kwarto ay bigla na naman siyang inatake ng migraine. Bigla siyang bumalik sa kagubatan at nakitang lalaki na humahabol sa kanya noong bata pa siya. Nang mahimasmasan, nanghina siya at napaupo. Kinabukasan, tumakbo sina Jayun at Myung-hee para mahabol ang train papuntang Seoul. Kumakain sila habang pinag-uusapan ng plano sa prize money. Nagulat sila nang biglang nakisali sa usapan ng lalaki sa harap nila. Siya si Nobleman. Sinabi niya na kilala niya si Jayun. Nagulat din ito dahil may pangalan na siya at hindi na numbers ang tawag sa kanila. Tinawag din niyang witch si Jayun. Pilit niyang pinapaalala kay Jayun kung sino siya ngunit hindi talaga siya maalala ni Jayun. Ngumiti si Nobleman at pagkatapos ay sinubukan niyang hampasin si Jayun na hindi naman nagpatinag. Tumulo na rin ang luha ni Jayun sa takot.
Dito na nagkaroon ng komosyon kaya naman umalis ang lalaki. Takot na takot ang magkaibigan. Pumunta naman si nobleman sa kabilang train car at may nabangga siyang lalaki. Nagkasagutan ng dalawa at binali niyang leeg ng lalaki na nakabangga niya. Binuhat niya ito na parang wala lang at saka hinagi sa labas ng tren. Samantala, nakarating na ang dalawa sa Seoul. Nagmamadali silang pumunta sa second part ng audition. Na-late sila ng kaunti. Pagdating doon ay nagsisimula na ang audition. Nasa stage na si Jaehyun at nagsimulang kumanta. Todo support naman ang kanyang kaibigan. Dahil live ang audition, maraming nakasubaybay sa kanya. Ilan sa mga ito sina Dr. Beck at Mr. Choi. Tuwang-tuwa si Dr. Beck dahil sa wakas ay nakita na nila muli si Jaehyun. Nagulat naman si Jaehyun dahil siya ang nanalo sa second round ng audition. Masayang-masaya ang magkaibigan. Nilapitan sila ng producer para batiin. Gusto niya na ulitin ni Jaehyun ang magic na ginawa niya noon. Papatok daw kasi ito sa mga audience. Palabas na sana sila nang umatake na naman ang migraine ni Jaehyun. Naalala niya ang sinabi ng doktor sa kanya. Meron na lang daw siyang 2 hanggang 3 buwan para mabuhay. Kailangan din daw niya ng bone marrow transplant mula sa totoo niyang magulang. Nagsimula na ring dumugo ang ilong niya. Nag-aabang sila ng taxi para makauwi na pero may huminto na mga itim na sasakyan. Nag-offer ang mga ito na isakay sila pero ayaw nilang sumakay. Nakatakas sila sa mga lalaki ng may humintong taxi sa tabi nila. Habang nasa tren ay malayo ang tingin ni Jaehyun. Pagkarating nila sa lugar nila ay naghintay naman sila ng masasakyan. May tumawag kay Myung-hee kaya sinagot niya ito. Huminto sa harap ni Jaehyun ang isang itim na sasakyan. Nakasakay doon si nobleman at kinausap siya. Sinabi niyang dapat daw ay umuwi na siya. Nagpahaging rin ito tungkol sa mga magulang ni Jaehyun at sa kamatayan. Dahil dito, tumakbo si Jaehyun para makauwi agad. Tinawagan naman ni Myung-hee ang tatay niya para pumunta sa bukid ni Mr. Gu. Lumalakas ang ulan at makikitang huminto ang sasakyan ni nobleman sa farm ni na Mr. Gu. Nagsalita ang driver, magandang hiding place daw ang napili ni Jaehyun. Dumating na rin ang police car sa farm. Kinatok ni Officer Do, ang tatay ni Myung-hee, sina nobleman para tignan ng mga ID nito. Maya-maya pa ay dumating na ang taxi na sinasakyan ng magkaibigan. Wala na sina nobleman. Sinilip din nila ang police car ngunit wala ring tao doon. Nagkaroon ng masamang pangitain si Jaehyun kaya tumakbo siya papasok ng bahay. Nakahinga siya ng maluwag nang makita sina Officer Do at Mr. Gu na naglalaro ng Go. Nang matapos maglaro, hinatid ni Jaehyun ng mag-ama. Tinanong ni Officer Do si Jaehyun kung kilala niya sina nobleman dahil hindi raw lumilitaw sa database ang mga pagkatao nila. Samantala, pauwi na si Director Go, isang gene researcher, nang makita nilang bukas ang ilaw sa garden. Nagulantang siya nang makitang nakahandusay ang pamilya niya. Nagpakita naman ang mga kasamahan ni nobleman sa kanya. Sinabi nilang oras na raw. Nilabas ng babae ang kutsilyo. Lumapit naman si nobleman sa driver ni Director Go. Sinubukan niyang barilin si nobleman pero nag-levitate lang ang baril at naitutok sa kanya. Wala siyang kontrol na naiputok sa kanya ang baril. Lumabas naman mula sa nagliliyab na garden ang mga kasamahan niya. Habang nag-aalmusal, nabasa naman ni Dr. Beck na namatay na si Director Go. Masaya niyang sinabi kay Mr. Choi na babalik na siya ng headquarters. Gusto rin niyang magbakasyon si Mr. Choi pero ayaw nitong pumayag dahil baka may hidden agenda pala ang bakasyon niya. Inassure naman niya na ligtas si Mr. Choi sa kung anuman. Pinag-usapan din nila si Jaehyun. After all, pagmamayari daw nila ito. Isa raw monster si Jaehyun, sabi ni Mr. Choi, kaya kailangan nilang asikasuhin ito. Kinabukasan, pinuntahan ni Mr. Choi si Mr. Lee, ang may-ari ng facility kung saan nanggaling sina Jaehyun at Dr. Beck. Pinag-usapan ulit nila si Jaehyun. Binigyan siya ng permission ni Mr. Lee na patayin si Jaehyun pero dapat daw niyang dalhin ang ulo nito sa kanya. Kapag napag-aralan nila ang katawan ni Jaehyun ay maaari daw nilang maayos ang kamay ni Mr. Choi. Samantala, masayang kinukwento ni Myung-hee ang nangyari sa audition habang naghahapunan kasama ng mga Gu. Bigla na lang tinanong ni Mrs. Gu kung sino ang kasama nilang kumakain. Hinahanap din niya si Jaehyun kahit kaharap lang niya ito. Lalong lumalala ang sakit niya. Bigla na lang nagising si Jaehyun sa tindi ng sakit ng ulo niya. Bumangon naman si Myung-hee pero hindi niya nakitang namimilipit sa sakit si Jaehyun. Biglang bumangon si Jaehyun dahil naramdaman niyang may mga tao. Paglabas niya ng kwarto ay tinutukan siya ng baril ng grupo ng mga kalalakihan.
Pilit sinasabi ni Jayon na hindi siyang hinahanap nila ngunit kailangan raw niyang patunayan na hindi siya yon. Nagsimula nang dumugo ang leeg ni Myung-hee kaya naman biglang natulala si Jayon at biglang lumaban. Binaril niya ang mga kalaban at pinatay ang leader. Nang mahimasmasan, nagulat si Jayon sa nagawa. Takot naman si Myung-hee sa nakita sa kaibigan. Bigla na lang lumabas si Nobleman at pinuri si Jayon sa ginawa. Tinatanong nito kung bumalik na ang memories niya. Sinabi pa niya na ligtas ang kanyang mga magulang. Pilit pinapaalala ni Nobleman kung sino siya. Nagkakaroon ng flashback si Jayon. Dahil na rin sa kagustuhang malaman ng totoo ay sumama siya sa kanila. Sa kabilang banda, nagpatawag ng maraming field agent si Mr. Choi. Tahimik ang naging biyahe ni na Jayon. Sinabi ni Nobleman na pinili ni Jayon sina Mr. and Mrs. Gu para umampon sa kanya at hindi aksidenteng napunta siya sa farm. Sa wakas, dumating na sila sa facility. Pinapanood naman sila ni Dr. Beck sa security room. Hindi rin niya sinagot ang tawag ni Mr. Choi kaya nagalit ito. Iniupo si Jayon at nilagyan ng restraint. Gulong-gulo siya sa mga nangyayari. Biglang nagsalita si Dr. Beck sa speaker. 10 taon daw niya itong hinahanap at akala niya ay patay na si Jayon. Tinanong naman ni Jayon kung anong klaseng lugar ang lugar na ito. Ipapaalala daw lahat ni Dr. Beck ang lahat kay Jayon. Bigla siyang inenjekan ng lalaki sa tabi niya. Dahil dito, biglang naalala ni Jayon ang lahat. Parte siya ng experiment ni na Mr. Lee at Dr. Beck para pag-aralan ng utak. Binigyan sila ng gamot para sa super strength. Sinabi pa ni Dr. Beck na siya ang lumikha kay Jayon. Nagkaroon ng levitation power si Jayon. Dumating ang araw na hindi na makontrol ng facility ang mga bata kaya pinatay na lang nila ang mga ito. Isa si Jayon sa mga perfect na nalikha ni Dr. Beck kaya hindi niya ito mapatay. Isang human weapon si Jayon ayon kay Dr. Beck, kaya natural lang sa kanya maging bayolente. Dahil na rin sa pagiging perfect, matalino at maraming alam na talent si Jayon. Kaya naman hindi siya nagtaka nang sumali ito sa contest. Inenjeksyonan muli ng serum si Jayon para daw sa nararamdaman niya. Bigla siyang naging okay pagkatapos nun. Ito daw ang regalo ni Dr. Beck sa kanya. 1 buwan siyang magiging okay. Nagulat si Dr. Beck dahil lumabas na pakana lahat ni Jayon ang lahat. Hindi pala talaga nawala ang alaala niya. Ngumiti si Jayon at sinabing plano niya lahat ito para makakuha ng gamot. Kumawala siya sa restraint niya at pinatay ang lalaki sa tabi niya. Pinaputok ni Jayon ang baril sa salamin na nasa harapan niya na siyang humaharang sa kanila ni Dr. Beck. Ngumiti siya sa doktor. Nagpakawala naman ng nerve gas sa kwarto pero nakatakas siya sa kisame. Mula sa kisame, pinagbabaril niya ang mga kasama ni Dr. Beck sa kabilang kwarto. Kinutukan niya ng baril ang doktor. Nakangiti itong kinuwento kung paano niya pinlano ang lahat. Tinawanan lang siya ni Dr. Beck dahil namamangha siya sa nilikha niya. Sobrang talino daw ni Jayon. Sinabi naman ni Jayon na hindi siya papayag mamatay mag-isa. Binaril niya si Dr. Beck sa paa at tinanong kung nasaan ang formula ng serum. Samantala, nakapasok na ang mga agents ni Mr. Choi at nakasagupa si na Nobleman. Sa kabilang banda, tinulak naman ni Nobleman si Jayon. Sila namang dalawa ang naglaban. Kitang-kita na mas malakas si Jayon kaysa kay Nobleman. Lumusot sila sa bawat pader na mababangga nila. Sinubukan namang tumakas ni Dr. Beck pero nabaril ni Jayon ang kabilang binti nito. Nagpatuloy sa labanan ng 2 human weapon. Bago pa man mabaril ni Jayon si Nobleman sa ulo ay nabaril siya ni Mr. Choi. Gusto ni Dr. Beck na barilin sa ulo ang dalawa. Bigla siyang hinigit ng babaeng human weapon ngunit agad itong nabaril ni Mr. Choi. Bago pa man makapagsalita muli si Dr. Beck ay siya naman ang binaril ni Mr. Choi. Biglang sumugod ang babaeng human weapon ngunit nasuntok ito ni Mr. Choi sa ulo. Paglingon niya ay wala si Jayon, nasa likod na pala niya ito. Naglaban ng dalawa at napatay ni Jayon si Mr. Choi. Siya namang pagtayo ni Nobleman. Ipinakita niya ang serum at sinabing alam daw niya kung nasaan ang formula. Muli na namang sumugod ang babae pero napatay na ito ng tuluyan ni Jayon. Nakita niya na may nakasaksak sa kanya. Nasa likod na rin niya si Nobleman at nakatutok sa kanyang baril. Mabilis ang pangyayari, sinaksak niya ito at binaril sa ulo. Kinuha niya ang natitirang serum sa facility at umalis. Umuwi siya sa farm pero nagulat siya dahil maraming police car. Pumunta siya sa ospital kung nasaan ang mga magulang niya. Parang may alam si Mr. Gu dahil hindi ito nagulat sa pagdating niya. Iniabot niya ang serum sa ama para ibigay sa ina, sapat para sa 8 buwan. Isang serum na lang ang natira sa kanya.
Nagpaalam na rin siya sa kanyang ama. Sinabi ng kanyang ama na mag-iingat siya. Kahit ano pa raw siya noon ay tinanggap nila ito. Kahit marami raw itong pinatay na baka at kahit natakot siya kay Jaeyoon, hindi raw sumuko ang ina niya. Paglingon niya ay wala na si Jaeyoon. Sa parehong ospital, nandoon din si Myung-hee. After 3 months, pumunta si Jaeyoon sa isang babaeng kamukha ni Dr. Baek. Ito pala ang kambal ng doktor. Nasa kanya raw ang formula ng serum at binigyan niya ng maraming serum si Jaeyoon. Natapos ang palabas nang may lumitaw na misteryosong babae sa tabi niya. Binalaan niya ito na papatayin kung hahawakan siya nito. Subscribe for more videos like this and hit the like button to help the channel. And don't forget to hit the notification bell. Thank you and see you on the next one.